Dahil walang kaganapan ay naisip ng mga kagrupo ni Shin na natakot ang ibang kaharian sa kanila dahil nasakop nila ang strategic location na Sanyo Castle ng Gi. Subalit nag-aalala si Shin kung ano ang lihim na inihahanda ni Riboko. Ipinatawag sila ni Moten bilang mga reinforcement, ngunit pagdating ay ang To Army pala ang inakala nilang mga kalaban. Giit nila Roko Omi at Kan-o na nakikita daw kasi ni General To na may paparating na gulo na mas malaki pa sa digmaan noong natalo si Oki. Sa timog ng Chin sa Fort ng Ko ay nagbabantay sa border ang To Army nang di inaasahang dumating ang army ng So Kingdom. Mabilis na nakarating sa hari ang balita na nasakop na ng So ang Nangko Fort sa pamumuno ng So General na si Rin Bukon. Nabalita din sa Royal Court na nilagpasan ng So Army ang mga kastilyo nila kaya nakarating na sa gitna ng Southern Chin ang mga ito. Dumating ang Chancellor at sinabing nauna na daw niyang pinadala sila General Choto at Mobu sa South. Giit ni Shoheiko na nakaiwas ang So Army sa dalawang general kaya parang laso ng mga ito na unti-unting wawasakin ang Southern Chin. Kaya ngayon ay nagmamadali sila Mobu at Choto na hanapin ang So Army. Pero nagmamadali din ang mga kalaban upang di sila mahabol nila General Mobu at Choto. Subalit nakasalubong naman nila si General To pero di natakot ang isang So commander dahil 5,000 lang sila to laban sa kanilang 50,000 kawal. Papanaain sana ni Hakurei si 5th Commander Daoki ng Chin ngunit sinaway siya ng So General at tinapos ito sa isang atake. Nakatanggap na rin ng utos sila Shin na sumali sa digmaan. At sa kanilang paglalakbay patungo sa timog ay nakita nila ang napakaraming sundalo ng Gi. Samantala isang kastilyo ng Chin ang nasakop na ng Gi at ipinag-utos ng commander na patayin ang mamamayan ng Chin. Kaya ang nadatna nila Shin ay puro mga bangkay ng mga kababayan. Ang tanging nagawa na lang ni Shin ay ang itayo ang kanilang flag at ipinangako na pipigilan ang Gi Army. Pero huli na rin ang lahat dahil nasakop na rin ng Gi ang Chin Castle sa Goryeo. Dumating ang report na sinasakop na rin ng Sho Army ang isa sa kanilang border kaya naisip ng Imperial Court ng Chin na nakipag-alliance si Riboko sa So at Gi Kingdom. Pinag-utos ni Shobo na magpadala ng reinforcement laban sa So Army. Si Shoheiko naman ay pinag-utos sa pagtibayin ng depensa at magdeklara ng state of emergency. Subalit dumating pa ang report na sinasalakay na rin sila ng 3 pang army mula sa En, Kon, at sa Kingdom kaya 6 na kaharian pala ang nagkampi upang tapusin ang Qin. Naisip nilang isa itong coalition kaya maaaring maglaho sa mapa ang kanilang bansa. Kasalukuyan ang nagtipon ng napakaraming army mula sa 6 na kaharian dahil plano ni Riboko na umatake ng mabilis upang maparalisa ang mga namumuno sa Qin. Patuloy ang mga report na isa-isang nasasakop ang mga kastilyo ng Qin kaya nawawala na sila ng pag-asa subalit pinalakas ni King Sei ang kanilang loob kaya natauhan sila. Samantala ang Shin unit ay wala pang alam sa tunay na nangyayari. Si Saitoko naman ay patungo sa Kingdom of Se upang makipag-ayos gamit ang kanyang impluensya. Habang papaakyat ay alam ni Saitoko na wala ring kasiguruhan na makipag-ayos ang Se kaya maaaring patayin rin sila doon. Kumakain ng ahas ang hari ng Se na si Oken. Giit ni King Oken na pinabagal niya ang kanyang army upang makapag-usap pa sila ni Saitoko. Agad na nagsimulang makipagnegosasyon si Saitoko kaya sinabi niyang magbabayad siya ng doble ng ipinangako ni Riboko kung hindi na ito sasali sa digmaan. Agad namang tinanggap ng hari ng Se ang alok dahil maiiwasan niya ang mabawasan ng kawal at makakakuha pa siya ng kabayaran. Saka nagbabala si King Oken na nung magkita sila ni Riboko ay napansin niya kaagad na mapanganib talaga ito. Dumating ang balita sa Qin na nagtagumpay sa negosasyon si Saitoko. Subalit meron pa ring 5 kaharian ang nais silang tapusin. Dumating rin ang report na may pumipigil sa puwersa ng Gi sa may Rai Plains. Nakita nila Shin na nakikipaglaban na ang nasa 10,000 Qin soldiers sa 100,000 kawal ng Gi kaya naisip nilang isa itong suicide mission subalit nagiging effective ito dahil si Lord Yu pala ang nasa harapan. Hindi minaliit ni General Go Humei si Lord Yu dahil ito ang pumatay sa kanyang ama na si Gokei kaya pinag-utos na paligiran ito. Sumugod na rin sila Shin at winasak ang mga chariot na nasa likod upang suportahan sila General Yu, saka kumanan sila upang kalabanin ang mga chariot at muling sumunod sila Shin. Nakapagtataka naman tumatakas na ang General ng Gi at kakaiba din ang posisyon nito na nasa gitna ng kanyang hukbo. Subalit pinigilan sila ng instinct ni Lord Yu dahil may naamoy siyang patibong. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan ni General Yu ang bida para sabihin ang sitwasyon. Kaya kailangan daw nilang magtulong upang makapag-isip pa ng strategy ang Imperial Court. Sa ika-4 na araw ay dumaan sa lihim na ruta ang Shin unit sa utos ni General Yu. Kaya nakita nilang nandoon din ang ambush unit ng Gi na agad nilang sinugod at kaya napansin ni Go Humei na nakukuha ng Qin ang mga objectives kahit malaki ang kalamangan nila sa bilang ng sundalo. Kaya gagamit na sana si Go Humei ng bagong strategy subalit ipinag-utos ni Lord Yu na umatras. Dumating na ang puwersa ng show kaya nakipag-usap si Go Humei kay Riboko. Nagtanong si Riboko kung ba't di pa sila nakakarating sa kanilang tagpuang lugar. Kaya nilinaw ng Gi General na kailanman ay di sila napasailalim sa command ni Riboko kaya kikilos sila ng naaayon sa kanyang kagustuhan dahil simula pa lang na mabuo ang coalition ay panalo na sila sa Qin.
Halos mabaliw na ang Imperial Court kakaisip ng strategy ngunit kakagising lang ng Chancellor. Sa kabila nito ay may 20% win rate strategy na nabuo si Shohei-kun na nagustuhan ni Ryo Fui. Kaya ipinatawag ni Shohei-kun ang lahat ng general sa isang pagpupulong. Samantala napilitang tumakas ang mamamayan ng Qin dahil sa digmaan kaya naalala nila na noon ay hindi nila ito naranasan sa panahon ni King Shou. Dumating na rin ang lahat ng Qin general upang marinig ang kanilang sugal na strategy laban sa kalahating milyong kawal ng coalition. Nauna sa tagpuan si Go Hao-mei at minaliit siya ng commanding general na si Ordo dahil isa lang siyang bata kaya tinabihan niya ito dahil nais niya rin sa gitna. Dumating na rin ang commanding general ng Song na si Con Mei na sa bigat ay nawasak ang upuan. Nandoon na rin ang commanding general na si Seikai. At huling dumating sila Riboko kasama ang Chancellor at High Commander ng Song. Natutuwa daw si Ordo na makilala ang nakatalo kay General Oki. Ngunit nagtataka si Seikai kaya sinabi ni Riboko na si Shun Shinkun ang magiging commanding general nilang 5. Walang tumutol dito dahil kilalang magaling sa digmaan ng Chancellor at High Commander ng Song. Plano ni Shohei-kun na mag-focus sila sa depensa dahil sa malaking agwat ng coalition sa kanila kaya gagamitin nila ang malaking pader ng Konkoku Pass. Nang dumating sila Shin ay nakita nila ang lahat ng puwersa ng Qin sa isang lugar. At sa unahan ay ang Great Wall of Konkoku Pass na sa sobrang taas ay kalahati lang nito ang wall sa capital ng Qin. Ginawa pala ni Riboko ang coalition dahil sa pagsakop ng Qin sa Sanyo na isang strategic location. Kaya naman nagkasundo ang coalition na burahin sa mapa ang Qin na nagbabalak silang sakupin. Nakita ni Shin sila Ohan at Moten na naka-assign kina Mobo at To, habang si Shin ay kay Lord Yu. Nagawa pang batiin ng bida ang promotion ni Ohan na 3,000-man commander ngunit balak na daw nitong maging 5,000-man commander na pumapangalawa na sa isang general. Kaya ipinangako naman ng bida na uunahan niya itong maging general. Sa kabuuan ng strategy ay sila Mogo, Choto, at Konki ang mga general na nagbantay sa Konkoku Pass. Sa kanang bundok ay sila Mobo at To, at sa dulong kanan ay sila Lord Yu ang bantay. Samantala magkasamang nanonood sila Riboko at Shun Shinkun. Dahil sa panik ay nabunggo si Ko kaya nag-alala ang kaibigan sa ipinagbubuntis nito. Natatakot si Ko kaya sinabi niyo na may proteksyon pa silang Konkoku Pass pero nag-aalala din siyang makapasok ang mga kalaban. Kaya pinalakas nila ang loob ng isa't isa at nagtiwala na lang sa mga namumuno sa Qin. Nasa harapan nila Shin ang 120,000 na kawal ng Shou samantalang nasa 40,000 lang sila kasama ang army ni Lord Yu. Sa posisyon ng Mobo at To army ay may 90,000 silang sundalo ngunit ang kaharap na Shou army ay nasa 150k. Sa Konkoku Pass naman ay merong 150,000 ang Gi at Kon army. At ang 70,000 Osen army sa kaliwa ay kaharap ang 120k na army ng N. Sa signal ni Shun Shinkun ay itinaas ang mga flag, kaya sisimulan na ng Shou General ang digmaan kung saan nakita nito ang Shou General na si Rinbuko na siyang pumatay sa tauhan niyang si Daokin. Subalit di pa natatapos sa speech si Rinbuko ay sumugod na kaagad si General Yu, kaya sumunod na rin ang batalyon ni Shin. Natuwa si Ordo dahil nilapastangan ng Qin ang Shou General. Naghanda ng mga sibatang Shou soldiers ngunit winasak lang sila ni Lord Yu kasama ng cavalry nito. Maging sila Shin ay winasak ang mga frontliner ng Shou. Nagalit si Con Mei sa pambabastos ni Lord Yu kaya pinag-utos din ni Rinbuko na wasakin ang pagmumukha ng mga Qin monkeys. Saka pinag-utos na rin ni Go Hao-mei na sakupin ang Great Wall of Konkoku Pass. Narinig ni Kyukai ang usapan na sinasakop na ng coalition ang Qin. Subalit nagpasya siyang magtiwala na lang na makakasurvive sila Shin. Nakita nila Sosawi na nakakatakot talaga ang army ni Lord Yu. Ngunit nagtataka si Ten dahil di pa rin kumikilos si Shou General Rihako. Nakikita rin nila Riboko ang kalagayan ng mga sundalo ng Shou pero malaki daw ang tiwala niya sa taktisyon ng Shou na si Keisha. Samantala patuloy pa rin ang pagsugod ng army ni Lord Yu pero pinababayaan muna ito ni Keisha upang mapagod ito. Ngunit dahil sa instinct ay napansin rin ito ni Lord Yu. Kumpiyansa daw si Riboko na mababasa ni Keisha ang kilos ni Lord Yu dahil pareho silang umaasa lang sa battle instinct. Nang mapansin ni Keisha na naghahanda sa susunod na pagsugod si General Yu ay gumawa siya ng hakbang upang mapunta sa likod ng army nito sila General Mangoko. Nalaman nila Lord Yu ang nangyayari sa likod pero wala silang magawa upang mailigtas ang mga ito dahil masisira ang kanilang formation. Pinagpapatay na nila Mangoko ang mga pagod na sundalo ni Lord Yu. Napahanga si Rihako dahil alam nitong binabasa ni Lord Yu ang kilos ng mga kalaban kaya hindi sa kanila sinabi ni Keisha ang strategy nito. Narinig ni Keisha ang mga galit na puwersa ni Mangoko at nag-alala si Ten na maubos ang kalahati ng kawal ni General Yu. Nawala na ng pag-asa ang mga ito ngunit dumating si Shin upang pamunuan ang mga pagod na cavalry ni Lord Yu. Dahil dito ay si Shin ang mangganguna sa nasa 10,000 na army ni Yu. Habang nakikipaglaban siya ay naisip ni General Yu na isa ring instinct type si Shin. Ngunit dahil dito ay muli nang sumugod ang grupo ni Lord Yu sa napakaraming sundalo ng Shou. Walang makaakyat na kalaban sa Konkoku Pass dahil pinapaulanan nila ng palaso ang mga
ito. Isang tauhan ni Conky ang Bano gumamit ng pana pero binigyan pa rin ito ni General Conky ng 1,000 tauhan dahil nakakatawa. Kalaunan ay dumating ang napakalaking siege tower patungo sa Konkoku Pass. Kaya pinag-utos ni General Choto na sunugin ito ng mga palaso ngunit namatay ang apoy dahil sa espesyal na kahoy na ginamit dito. Subalit napansin ng Qin Army na hindi pa rin ito naabot ang itaas kaya sinabi ni Choto na wala pang nakakapasok na kalaban sa Konkoku Pass. Ngunit may itinatago palang lihim ang Siege Tower dahil may kakayahan pala itong gumawa ng tulay patungo sa itaas ng Great Wall dahil si Go Humei ang nagdisenyo nito. Binatikos ngayon ng mga Gi soldiers si Qin General Choto samantala di tumigil sa pagpapaulan ng mga palaso ang Qin pero nakaakyat na ang Gi soldiers sa itaas ng wall kaya tinawanan ni Conky si Choto. Subalit meron pang isang Siege Tower na mabilis na patungo naman sa kinaroroonan ni General Conky. Samantala di makasugod si General Ordo sa stronghold ni Qin General Osen. Inilapag na ang isa pang tulay mula sa isa pang siege tower kaya nagsiakyatan ng mga Gi soldier. Pero naghagis ng napakaraming langis ang mga bata ni Conky sa mga ito kaya nang sinunog niya ay mabilis na nagliyab kasama ang mga sundalo ng Gi. Nainis si Go Humei dahil nasunog lang ang isa niyang pinaghirapan na siege tower. Samantala sa gilid ay nandoon ang army nila Mobo at To ngunit pinagpapatay na ng unang puwersa ng So ang frontliners nila sa pamumuno ni Koyuko. Tapos nag-assist pa si Hakurei gamit ang kanyang mga archer. Naghihintay lang ng pagkakataon si General Mobo. Nang kumilos na rin sila Rinbo kaya sumugod na rin sila Moten. Dito ay naalala ni Moten ang pag-uusap nila ng ama na target nito ang commanding general ng So kaya si General To ang haharap sa First Army. Ganado si Moten kaya ginanahan din ang kanyang mga kawal. Nadismaya si Koyuko dahil mukhang babae daw ang commander ng makakaharap kaya tinapos niya agad ito na ikinagalit ng kawal nito, subalit nakaligtas pala si Moten na ipinagtaka din ni Yuko kaya muli siyang sumugod at inatake ang Qin commander ngunit siya pa ang muntik nitong mapatay. Nang malaman na magaling si Moten ay gagamitin na ni Yoko ang treasure sword nito. Pero naagaw ang atensyon nang sumugod na rin sila Roko Omi patungo sa susunod na So army kaya nawala sa paningin ni Yoko si Moten. Nais lang daw ni Moten na gampanan ng misyon na tumulong sa pagpatay kay General Rinbuko na siyang nasa first army ng So. Ngunit nagtaka sila Moten dahil sila Roko Omi ay dumiretso na kay Rinbukon imbis na sa mga kawal lang ng So. Napatras lang si Roko Omi kaya nalaman ni Panochi na marami na itong matinding karanasan sa digmaan. Saka dumating si Rinbo na tinanong kung anong meron sa hairstyle ni Rinbuko na ikinainis nito. Nagmadali si Koyuko upang tulungan ang kanilang general ngunit sumugod na ang dalawang Qin commander pero biglang na headshot si Rinbo na agad nitong ikinasawi sa kainatake ni Rinbukon si Roko Omi. Napatay ang isa pang kawal dahil isang ace archer ang kumakana sa kanila. Ayaw din ni Rinbukon na manggialam si Hakurei sa kanyang laban. Naisip ni Moten na itumba si Hakurei kaya matapos mag-utos ng strategy ay agad na silang kumilos samantala naglalaban na ang dalawa subalit inaatake din si Roko Omi ng archer. Nag-alala si Lieutenant Kuzen dahil masyado na silang malalim ngunit kailangan na nilang mapatay ang archer kaya inutusan ng commander si Lieutenant Rikusen na captain ng heavy cavalry na pinaulanan ng mga palaso pero baliwala sa kanilang armor kaya hinagisan nila ng sibat si Hakurei. Di nito namalaya na papatayin na siya ni Moten ngunit iniligtas ito ni Koyuko kaya nahulog si Moten at talagay ang buhay sa panganib. Mabuti ay dumating si Ohan na inatake si Koyuko. Pinag-utos ni Hakurei na umatras ang archers at tawagin ang heavy cavalry. Nakasakay na rin sa kabayo si Moten saka nagharap sila Yoko at Ohan saka dumiretso ito kay Moten na nakailag muli at sinalag ni Ohan ang palaso ni Hakurei saka tumakas ito sa mga tauhan ni Ohan ngunit dumating na ang So heavy cavalry at agad na na-join force sila Hakurei at Koyuko pero tumanggi si Ohan na makipagsanib puwersa kay Moten. Inilabas na ni Yoko ang legendary bakuya na gawa ng sikat na mag-asawang blacksmith na sinasabing nahihiwa ang kahit na ano. Pero walang paki dito si Ohan at sumugod na sila Moten kay Hakurei kaya si Yoko ang makakaharap ni Ohan. Nagawang mapabagsak ni Rinbukon si Roko Omi. Saka pinagmayabang ni Rinbukon na mas malalakas ang mga So General dahil mas matindi ang kompetensya dahil sa laki ng populasyon ng So. Kaya ang mga So General ay mga Great General na daw ng ibang kaharian kaya hukayin daw nila si Oki kung nais nilang matalo siya. Subalit nang dumating ang dating lieutenant ni Oki na si To ay nanginig si Panochi. Tinanong ng mga lieutenant kung ayos lang ito kay Mobo. Kaya naalala ng general na nag-usap na sila nito tungkol dito. Tinanong niya rin kung sigurado bang makakaya ito nito. Sagot nito na matagal na siyang malakas at siya ang tumulong kay Oki upang makilala sa buong Middle Kingdom. Walang magawa ang infantry ng So sa halimaw na Qin general. At madali lang din itong nasalag ang atake ni Rinbukon at bahagyang napatras.
Samantala di makalapit si Koyuko dahil sa distance advantage ng spear ni Ohan. Habang nagtatagisan ng lakas ay napansin nilang natatalo si Rinbokon kaya napatanong ang Sou General kung sino ang kanyang kaharap dahil nang muli siyang umatake ay parang wala lang na sinalag ni General To. Sumakay naman sa chariot si Hakurei ngunit nasa ilalim pala nito si Moten, kaya matapos ang sneak attack ni Moten na puminsala dito ay kaagad siyang tumakas. Ibinibigay ni Rinbokon ang lahat ng lakas pero tila walang epekto ang kanyang mga atake at napaatras pa siya nito. Gayunpaman ay kumpiyansa pa ring sumugod si Rinbokon kaya tuluyan na siyang tinapos ni General To. At naalala pa ni Rinbokon ang kanyang asawa bago siya mahulog sa kabayo at nagbunyi ang chin sa pagkapanalo ni General To. Mabilis na nakarating kila Shunsinko ng balita at alam na rin ito ng mga general ng iba pang kingdom dahil may kanya-kanya silang mga intelligence unit. Kasalukuyan pa ring lumalaban sila General Hyo at napansin ni Ten na wala na sila sa formation kaya naglakas loob siyang lumapit. Nasa panganib ang Shin Force dahil sa kapal ng alikabok. Ngunit naglakas loob pa rin sila at umasa na lang na ligtas pa rin ang kanilang Commander Shin na pinagtutulungan ng Show Army. Napansin din nilang parang mga adik ang mga kalabang Show Army dahil mukhang sabog din ang general nila na si Mangoku, ngunit matapang pa ring umatake sila Shin. Ang dahilan pala ay mga sabik sa paghihiganti ang buong army ni Mangoku dahil mga pamilya sila noon ang inambush ni Shin General Hakoki sa Battle of Chohei. Muntik nang mapatay si Bihei kung di tinulungan ng mga kasamahan. Ngunit marami pang paparating na winasak naman ni Denyo. Dahil nagkatagpo pala sila dahil kay Ten na agad na nagbigay ng strategy upang di sila maubos habang abala pa si Commander Shin. Sa gitna ng laban ay nagawa pang magkwento ni Mangoku sa kanyang karanasan sa Battle of Chohei kung saan sumuko na ang 400,000 show soldiers sa Chin at isa pala siya sa bihag kasama ang kanyang ama. Subalit sa kabila ng pagsuko at pagmamakaawa ay pinag-utos pa rin ni General Hakoki na ihulog sila sa isang hukay at inilibing silang lahat ng buhay kaya ngayon ay nais ubusin ni Mangoku ang lahat ng mamamayan ng Chin. Sinugod ng mga kawal nito sila Shin, mabuti ay nahanap sila ng mga kakampi sa tulong ni Ten pero nagalit si Shin dahil mapanganib. Pero dahil na rin sa instruction ni Ten ay naayos ang kanilang formation. Tila natulala si Shin dahil sa nalaman niyang kwento ni Mangoku kaya pinrotektahan ng mga kasama. Kaya pinaliwanag ni Ten na hindi maitatama ng mga pagpatay ni Mangoku sa mga inosenteng sibilyan ng Chin ang nangyaring insidente noon sa Battle of Chohei. May sumugod muli kay Shin ngunit lumaban na siya. At sinabing naiintindihan niya si Mangoku dahil dumaan din siya sa matinding hirap subalit di siya nabaliw katulad nito. Kaya naman mas lalong nadagdagan ang kanyang rason para magsikap na mapagkaisa ang Middle Kingdom upang tuluyang matigil na ang mga karahasan sa hinaharap. Sumugod si Shin at tinabas ang mga tauhan nito at inatake niya na si Mangoku. Subalit tumulong ang mga tauhan nito dahil priority nito ang makaligtas kaya umalis ang puwersa ni Mangoku. Ngunit dumating naman sila Sosui kaya lumaban na lang sila kay Shin at napilitang makipaglaban si Mangoku sa ating bida hanggang sa mahiwa siya nito. Mabuti ay mababaw lang ang sugat saka naalala ni Mangoku na naghukay siya upang makaligtas pero namatay na ang kanyang kuya at ama. Giit ng bida na pinatay din ang kanyang pamilya pero di siya naging isang basura. Dahil dito ay nalabanan ng bida ang mga bad omen na dala ni Mangoku at saka tumalo ng mataas at tuluyang tinapos ang adik na general ng show na ikinatuwa ng Shin Unit saka ipinangako ng bida na di na mauulit ang Battle of Chohei Massacre. Nang lumubog na ang araw ay nagpa siya ang magkabilang grupo na magpahinga. Dumating ang magandang balita sa Imperial Court ng Chin sa tagumpay nilang pagdepensa sa Chin at ang mga mahalagang bagay na nakamtan ng kanilang puwersa. Subalit nagulat sila nang malaman na si Shin ang nakapatay sa isang general ng show. Sa kabila ng tagumpay ay malungkot si Shin dahil sa kwento ng Battle of Chohei. Nang itinulak siya ni Lord Hyo kaya nagkahalikan sila ni Ten. Tapos niyaya siya nitong uminom. Sinubukan ito ng bida ngunit napakatapang ng alak nito. Natuwa daw si Lord Hyo sa tagumpay ni Shin na mag-command sa 10,000 kawal sa likod subalit kung wala silang gagawing kakaiba ay siguradong mauubos sila dahil sa dami ng kalaban. At handa rin daw si Lord Hyo na palitan ng 300 na kawal na nabawas kay Shin. Nagulat din si Riboko nang malaman na isang 1,000-man commander lang ang nakapatay kay General Mangoku. Labis ang kalungkutan ng mga sundalo ng Sou dahil sa pagkamatay ni General Rinbukon. Samantala nag-alay naman ng alak sila to sa pagkamatay ni Lieutenant Rinbo. Sa pangalawang araw ay si General Karin ng Sou ang pumalit sa posisyon ni Rinbukon. Subalit sa lupit nito ay pinatay ang lieutenant ni Rinbukon dahil galit daw siya sa mga pangit na ikinagalit ni Koyuko. Ngunit nagbabala pa si Karin na kung di nila mapapatay si General To ay sila ang papatayin nito. Kaya walang nagawa sila Yoko kundi ang makipaglaban ng walang commander na ipinagtaka din ng puwersa ng Chin. Nagpatuloy ang pagdepensa ng Chin mula sa coalition. Wala pa ring ginagawa si Karin kaya nagtungo si Conmay upang humingi ng paliwanag at pinagbantaan pa niya ang buhay nito.
Pero sinabi ni Karin na ito ay isang strategy upang makuha nila ang Konkoku Pass. At ipinarating na rin ni Karin ang kanyang strategy kina Riboko. Di pa rin masakop ng N-Army ang fortress na ginawa ni Osen. Saka isa-isang dumating ang mensahe ni Karin sa bawat commanding general ng coalition at naubos ang ikalawang araw sa normal na labanan. Sa ikatlong araw ay napapagod na sila Yoko dahil sila lang ang ginagamit ni General Karin. Napansin ni Shin na tumahimik ang battlefield kaya tinanong niya si Ten subalit nahihiya pa rin ito sa kanya kaya binatukan niya ito at sinaway siya ng mga kasama. Napansin din nila Choto at Mogo ang pagbabago sa strategy ng coalition. Natawa na lang sila dahil silang dalawang matanda pa ang napili ng High Commander na magbantay sa National Gate ng kanilang bansa. Sa ika-4 hanggang sa ika-6 na araw ay wala pa rin ginagawang hakbang ang coalition. Ngunit sa ika-7 araw ay kumilos na ang Kon Army na gumamit ng mga poison arrows na mabilis na kumikitil ng mga nasusugatan nito. Dahil ang Kon ay kilala sa paglikha ng iba't ibang mga lason ngunit nalalason din ng mga ito kaya naging pangit si Seikai na dati ay isang magandang binata. Marami ang namatay sa mga archer ng Qin saka gumamit pa ng malalaking crossbow ang Kon patungo sa itaas ng wall. At ang mga ito ay naglalaman ng mga lason kaya nagtakip sila ng mga ilong. Ngunit pagkatapos ay umatras na rin ang Kon Army. Samantala si Kyukai ay kumakain sa isang resto nang marinig na 14 na araw na ang digmaan sa Konkoku Pass. Natuwa ang isang lalaki sa balita na natatalo ang Qin kaya pinagbabato siya ni Kyukai. Ngunit sinabi ng isa pang lalaki na wala talagang nakakaalam sa tunay na kalagayan ng digmaan. Tinamaan ng palaso si Shin sa pakikipaglaban. Nagtataka si Ryo Fui sa strategy ng coalition. Kaya pinaliwanag nila Shobon at Shohei na binabawasan ang kanilang puwersa ng unti-unti hanggang sa bibiglain na sila ng coalition. Samantala naramdaman ni Shin na kinabukasan na ang malaking kaganapan sa battlefield kaya nakiusap siya kay Ten na paghandaan sila ng midnight snack. Totoo nga ang hula ni Shin dahil nagkakaroon na ng meeting ngayong gabi ang coalition commanders. Kinabukasan ay ipinag-utos na ng lahat ng commanding general na kumilos ang buong puwersa ng coalition. At ang unang nagsagupaan ay ang Show Army laban sa army ni Lord Hyo na kasama na rin ang grupo nila Shin. Samantala ang Mobo at To Army na siyang main force ng Qin ay naka-standby pa rin sa harap ng napakaraming So Army. Naalala ni Heki ang sinabi ni Shobon na kung makatago sa kanila ang coalition ay makakaakyat ang mga ito sa Konkoku Pass kaya ang kanilang posisyon ang pinakamahalaga pero kinakabahan siya dahil walang strategy na binigay si General Mobo. Humigop ng hangin si Mobo at nagsimulang magsalita na nagpakaba sa lahat. Saka nagbanta na wawasakin niya ang ulo ni So General Conmay na nagpataas sa moral ng Qin Army. Pinasugod nito ang kanang puwersa na kinabibilangan ni Heki na bagamat kinakabahan ay ginawa niya pa rin dahil siya ang commander. Dahil sa kanilang general ay marahas nilang pinagpapatay ng kanyang army ang mga sundalo ng So. Subalit di na bahala ang matandang taktisyan ng So dahil 3,000 lang ang bilang ng Heki Army. Naiinip na ang ibang mga kawal ni Mobo dahil nais na nilang tumulong sa mga kawal ni Heki. At nagpadala pa ng 5,000 kawal si Conmay upang tapusin sila. Ngunit naghintay si Mobo ng tamang pagkakataon saka ipinag-utos na sumugod ang kanilang main force mula sa kaliwa. Kaya napansin ng formation nito na isang echelon sweep na isang advanced strategy na ginagamit sa layunin na mawasak ang formation ng kalaban. Nanibago sila Moten at Lieutenant Kuzen dahil gumagamit na ng strategy ang ama. Sumugod na rin ang puwersa ni Raiki na isang lieutenant ni Mobo. Kalaunan ay pinag-utos ni Conmay na ipakita nila sa Qin ang matinding lakas ng So. Dumating si Commander Bamyo ngunit pinarusahan siya ni General Karin dahil late ito. Pinag-utos ni General To na magtungo ang unit nila Roko Omi at Kano sa harap nang makita nila ang Chariot Squad na nagpapakalat ng napakaraming alikabok sa battlefield kaya di nila napansin ang pagdating ng Elephant Squad ni Karin. Nabahala sila dahil pinagpapatay ng mga elepante ang kanilang mga sundalo pero matapang pa rin sila Roko Omi ngunit na-corner sila ng mga ito. Nakita ng lieutenant ang captain ng mga ito kaya kumuha siya ng kalasag at sumugod sila. Umilag siya ngunit tinamaan ng mga kasama. At nang aatakihin nila ang captain ay pinatid naman sila ng mga elepante nito kaya natapakan ng kabayo ni Roko Omi ngunit nakaligtas siya at pinatay ang captain ng mga elepante unit. Pinag-utos naman ni Kono na atakihin ng mga palaso ang mga ito, dahilan upang mapa-address ang elephant unit ng So. Pero napansin ni General To na merong mali dahil pinapaasa lang sila ni General Karin. Nagtaka sila Moten at Ohan dahil meron ng bagong army sa harapan. Dahil pang-distract lang pala ni Karin ang Elephant Unit upang maitago ang paparating na buong hukbo ng So. Nagsimula na ring sumugod ang mga ito at sa utos ni General To ay gumawa sila ng formation sa 3 direksyon upang maprotektahan siya. Ngunit nag-alala ang mga kasama dahil wala na silang reinforcement para kina Roko Omi at Kono. Pinag-utos naman ni Karin na mag-focus sa pag-atake sa harapan. Nagpasya si To na italaga bilang commander sa left flank si Ohan at si Moten naman sa kanilang right flank.
Ipinaubaya ni Moten ang kanilang posisyon kay Lieutenant Kozen. At pag-alis ng Master ay naisip ni Kozen na isang malakas na mandirigma na talaga ang Master niya. Nagpatuloy sa pagsugod sila Moten saka umikot sila dahil ang target nila ay ang likod ng kalaban. Maging ang left flank nila ay ganito din ang ginawa sa pamumuno ni Ohan. Nagpabalik-balik lang ang cavalry unit nila Ohan at Moten sa pag-atake at pagtulak sa likod ng sumugod na So Army. Samantala sa Konkoku Pass sa National Gate ng Qin ay mas maraming palaso ang natatanggap ng Qin Army. Ipinadala na rin ng malalaking crossbow ng Gi at pinuntirya ng malalaking bala nito ang Great Wall, kung saan ginawang akyatan ng mga Gi soldier ang mga lubid ng mga ito. Dumating na rin muli ang siege tower samantala nakaakyat na ang mga sundalo ng Gi. Nagsisimula na rin na malason si General Choto dahil sa usok na nalanghap mula sa atake na ginawa ni Seikai noong ika-7 araw. Sa kabila nito ay di nila matawag si Mogo dahil busy rin ito, at ayaw niyang humingi ng tulong kay Konki dahil dati itong mountain bandit at nagkasagutan pa sila nito nakaraang gabi. Nakakapit na rin muli ang siege tower at nilambat pa sila ng mga ito. Naisip nila Shun Shinko na makukuha na nila ang Konkoku Pass dahil isa lang sa mga general ang matalo ay masisira ang balanse ng depensa ng Qin. Ngunit dumating sila Konki upang tulungan sila Choto dahil alam niya na daw na mangyayari ito. Kaya naghagis sila ng mga oil at sinunog ang isa pang siege tower. Naghagis din sila ng mga smoke bomb upang mawala ang vision ng mga kalaban saka sumugod sila Konki upang tapusin sila. Pinagpapatay ng mga bata ni Konki ang mga Gi soldiers upang makuha ang flag saka sila tumakas. Maging si General Choto ay nagpasya ng lumaban. Subalit na bahala si Raido dahil sa dami ng kalaban at baka tamaan pa sila ng palaso mula sa mga Qin soldiers sa itaas. Sa kabila nito ay pinalakas ni Konki ang kanilang loob. Samantala walang ideya ang dalawang general ng Gi at Kon na nasa ibaba na ang Konki unit dahil nakafocus sila sa itaas ng Konkoku Pass at nagpanggap pang Gi soldiers sila Konki gamit ang flag ng Gi. Kasama rin nito si Choto na napahanga kay Konki. Sa katunayan ay nagawa pang utusan ni Konki ang mga Gi soldier na galingan sa pagpana. Kaya naalala ni Choto ang sinabi ni Mogo na maihahalin tulad na sa 6th grade ang galing ni Konki. Napansin din niya na si General Seikai ng Kon ang target ni Konki. Nagdadalawang isip na ang lieutenant ni Choto. Subalit napansin nilang pinaghiwalay ni Konki ang kanyang 400 unit upang di mahalata. Nakaakyat ang Kon archers na pinagpapatay sila ng mga poison arrow. Nakatanggap ng report si Seikai na may patungo sa kanilang Gi unit na gumagamit ng dahas. Nais ni Choto na maging commander ng gitnang unit pero alam ni Konki na di na makakaya ng kanyang katawan. Subalit pinilit ni Choto na lumaban. Pinag-utos naman ni Seikai na patayin ang mga ito. Nang mabalitaan ni Mogo na sumama si Choto kay Konki ay naisip niyang handa na itong mamatay dahil nalaso na rin ito. Kaya naman mapipilitan siyang mamahala sa buong Konkoku Pass. Samantala nagwawala si Choto na tila hindi apektado sa lason. Sa flashback ay nakumpirma ngang alam ni Choto na malapit na siyang masawi kaya papatay na lang siya ng maraming kalaban bago ito mangyari. Nakalusot sila sa isa pang unit hanggang sa abot tanaw na nila ang headquarters ng Kon ngunit biglang nagdugo ang general tapos na-ambush pa sila ng cavalry ng Kon. Sa kabila nito ay pinilit pa rin kumilos ni General Choto ngunit inubos na ang kanyang kawal. Dumating na rin ang magkabilang puwersa ni General Konki kaya nagpas siyang tumakas si Seikai. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na nagbalik sa pakikipaglaban si General Choto. Naisip ni Choto na hindi na rin masama ang kanyang mga nakamtan sa pakikidigma bilang isang general. Subalit tumanggi siyang mamatay lang dahil sa lason kaya tinagpas niya ang mga kalaban. Ngunit tinamaan sila ng mga poison arrow nila Seikai. Akala ni Seikai ay mamamatay na si Choto. Subalit tumanggi ang matanda na matigok ng walang aksyon kaya pinilit niyang habulin ang nagulat na Seikai hanggang sa mapatay niya ito, dahilan para magbunyi ang mga kawal ng Qin. Bago mamatay ay kinilala na rin ni Choto ang talento ni Konki bagaman kinamumuhian niya ito noon dahil minsang naging bandido si Konki. Pagkasabi nito ay tuluyan ng nalagutan ng hininga ang matanda na ikinalungkot ng mga bata nito. Pagbalik nila sa Konkoku Pass ay nasakop ang pwesto nila Konki kaya sinunog ito ng mga kalaban. At ang mga kalaban na gumawa nito ay bumababa na patungo sa loob ng wall. Nalaman kaagad nila Riboko ang pagkasawi ni Seikai subalit alam niyang malapit na rin silang manalo. Nabahala ang Imperial Court na nasusunog ang watchtower ng Konkoku Pass. Nabahala din si Shoheikon kung makaikot ang mga kalaban sa bundok. Dumating ang report para sa araw na ito kung saan tagumpay pa rin ang lahat ng general sa pagdepensa ng kanilang mga posisyon. Nababahala ang dalawa sa digmaan at para sa kinabukasan ng pinagbubuntis ni Ko kaya pinili nila ang magdasal at maniwala sa mga sundalo ng Qin. Subalit wala na silang balita kay Osen pero di na daw nagtataka si Shobon dahil meron daw layunin si Osen na maging hari ng Qin. Nagalit ang Chancellor dahil ginawa nilang general ang ganitong klaseng tao.
Samantala natatawa si Ordo dahil tumakbo daw sa kanya si Osen. 2 oras ang nakalipas ay di pa rin makatagos ang puwersa ni Ordo sa Osen unit. Subalit di nila namalayan na nakaakyat pala sa likuran ang mga kawal ni Ordo at nang makarating ang balita kay Osen ay ipinag-utos nitong tumakas sila. Kaya ngayon ay alikabok na lang ang naabutan nila Ordo sa kanilang camp. Nagpatuloy ang Ordo unit sa paghahanap hanggang sa makita nila ang bangin na inakalang inakyat nila Osen kaya umakyat din sila dito. Subalit nasa likod pala sila Osen na pinaulanan ng mga palaso ang army ni Ordo. Naisip ni Ordo kung paano sila nalikuran ng puwersa ni Osen. Saka pinag-utos ni Osen na magpaulan pa ng mas maraming palaso pero hulihin nila ng buhay si Ordo. Sumugod ang lieutenant ni Osen pero pinatay lang ito kaagad ni Ordo kaya inatake sila ng mga palaso at nagbalik sila sa mga kasama. Ngunit di na naman nila alam kung saan nagtago si Osen. Naiinip na si Shun Shinkun dahil kalahating araw na ay di pa rin natatalo ang Qin ayon sa plano na sinabi ni Riboko dahil patuloy ang paglaban ng Qin army. Sa kaliwang battlefield ay papatayin sana si Moten nang dumating si General To para iligtas siya. Pinag-utos ni Karin kay Koyuko na paligiran nito sila General To gamit ang 5,000 kawal. At kung maputol daw niya ang ulo ni General To ay pagbibigyan niya ito ng isang gabi sa kama na tinanggihan naman ng binata dahil ang nais niya lang ay ipaghiganti si General Rinbukon. Agad niyang pinamunuan ng 5,000 kawal na bigay ni Karin at agad silang sumugod. Nang makita niya si General To ay pinag-utos na maghiwalay ang kanyang grupo bago sumugod. Tinanggap naman ni General To ang hamon niya. Di nagtagal ay natalo kaagad ni Yoko ang 2 kawal nito at nakipaglaban na siya sa Qin General saka pinaligiran ng mga ito si General To kaya sumugod din ang mga lieutenant kaya nawala sa paningin ni Yoko ang Qin General. Nais nang sumugod ni Moten ngunit nagsuggest ang kawal na maghintay sila ng command. Ngunit kumilos na rin si General Karin kaya pinag-utos nito na umatras subalit pinigilan siya ni Yoko. Sa utos ni Karin ay sumugod na ang cavalry ng So sa square formation ng Qin. Ngunit naisip din ni Lieutenant Ryokoko na pagkakataon rin nila ito upang umatake kaya pinag-utos nitong puntiryahin si General Karin. Kahit nahihiwa si Koyuko ay nanatili siyang matibay sa digmaan subalit marami ding pinagpapatay si To. Pinag-utos ni Lieutenant Teigo na sumugod subalit di sila makatago sa elite unit ni General Karin at pinaulanan pa sila ng mga palaso. Malapit nang mawasak ng So ang square formation ng Qin. Dahilan para magpasya si Moten na puntahan ang reserve unit at pigilan ng Karin unit. Naramdaman ni Karin ang sibat kaya naprotektahan siya ni Gotoko. Saka nakitang umaatake mula sa likod sila Roko Omi at Kon-o. Pinarusahan ni General Karin si Bamyo dahil nag-report ito na napatay na ang dalawa. Maging ang mga kasama ay di inaasahan na buhay pa sila Roko Omi at Kon-o. Pinagtutusok nila Ohan ang mga ito ngunit nagpatuloy sila sa pagsugod kaya naisip ni Hakurei na ang likod ng army ni General Karin ang pakay nila Ohan. Nang mapansin ito ni General Karin ay naisip niya nang umatake kay General Mobo. Nanatiling kalmado sila Bayman at Goma Show na may tig 10,000 soldier. Nawala na rin ang momentum ng Qin saka nauubos na ang lakas nila Heki. Naniniwala sila Conmay at kasamang taktisyan na hindi gumana ang strategy ni Mobo. Naiinip na ang mga kasama ni Mobo pero umaayon daw ito sa plano ng High Commander. Dahil gagamitin lang pala nila ang Echelon Sweep upang magkaroon ng daan patungo sa Seoul General subalit magagamit niya ang lahat ng kanyang sundalo. Nang makita ni Mobo ang daan patungo kay Conmay ay sumugod na sila ng natitira niyang 5,000 kawal. Napaisip naman si Conmay kung makakaabot ba sa kanya si Mobo dahil sa malalaki niyang natitirang 10,000 kawal. Napansin nilang kasing lalaki ni Mobo ang mga ito, subalit wala pa rin silang kwenta sa lakas ng Qin General na ginagawa ang lahat upang makarating kay Conmay. Subalit patungo rin doon si Karin at nabalitaan din ito ni Moten. Nang makita niyang patungo si Ohan ay nagpasya rin siyang sundan si Karin dala ang 700 na cavalry unit. Nagtataka naman si Hakurei kung nasaan ang kalahati ng 10,000 elite squad ni Karin. Bigla silang nakarinig ng drums saka nag-cheer ang mga sundalo ng So sa kanilang general na si Conmay at pinaikot-ikot nito at inatake si Mobo na sinalag kaya tumama sa kakampi. Nagkasundo naman ng dalawa na kailangan talaga nilang magtuos kung sino ang pinakamalakas sa Middle Kingdom. Gumamit din si Conmay ng isang mace na katulad ng kay Mobo. Kaya nang magtama ang mga ito ay napakalakas ng impact subalit napapa-address nito ang general ng Qin Kingdom. Nag-cheer muli ang So army sa kanilang leader. Alam daw ni Conmay na siya ang pinakamalakas dahil sa matagal niya ng pakikidigma ay hindi pa siya natalo kahit isa kaya natatakot ang mga tao kapag narinig lang ang kanyang pangalan. Subalit di siya kilala sa En at Qin dahil sa magkalayo ang kanilang bansa. Ngunit sa nakaraan ay sumugod daw ang isa sa 6th grade na si Okatsu at natalo niya ito ngunit inilihim sa Qin upang di mabawasan ang dangal nito. Saka binigyan pa nito ng malakas na atake si Mobo.
Tapos nagyabang pa si Conmay na nakakaboring din daw na maging pinakamalakas ngunit ginagawa niya pa rin ang tungkulin sa Kingdom of Soul. Nagpatuloy ang pag-atake nito kaya inakala nilang matatalo na si Mobo pero napaatras pa nito si Conmay. At natutuwa daw si Mobo dahil magagamit niya na ang 100% lakas. Nagbabala ang kasama ni Raiki na maaari na silang mapaslang. Subalit tumanggi pa rin si Raiki na iwan ang posisyon para kay General Mobo na kasalukuyang nakikipagbalagbagan sa halimaw na General ng Sou. Sinalag ito ni Mobo at nakabawi siya ng atake. Di makapaniwala ang taktisya ng Sou na may makakapalag sa lakas ni Conmay. Pinalo ni Conmay si Mobo ngunit sa pangalawang bitaw ay tinamaan na ang ulo nito kaya bumulagta na lang sa kabayo. Di magawang tulungan ng kanyang mga kawal si Mobo dahil laban ito ng mga general pero kapag tuluyang napatay si Mobo ay magiging suicide squad na lang sila. Samantala nag-aabang ang Sou Army na matapos ang duelo upang sumugod sa Qin Army. Nang maalala ni Mobo na malaki ang tiwala sa kanya ng High Commander ay nagkaroon siya ng lakas hanggang sa mabali ang braso ni Conmay. Dahil dito ay ipinag-utos ni General Karin sa kapatid na si Kain na saksakin nito si Mobo kahit na alam nilang magagalit si Conmay sa kanilang pangingialam. Dahil kung mapatay si Conmay ay walang maghahawak sa army nito. Mabuti ay napansin ni Moten ang plano nila. Nag-crack na ang mga sandata ng dalawa ngunit walang may nais sumuko. Samantala nagmamadali si Moten upang iligtas ang kanyang ama mula kay Kain. Nag-crack ang bracer ni Mogo na naisip niyang masamang pangitain. Dahil sa lakas ni Mobo ay nawasak ang sandata ni Conmay ngunit sasaksakin siya ni Kain na nasalag naman ang anak at natusok pa ang kalaban subalit tumalsik siya kay Conmay kaya tinapos nito ang binata. Kaya tuluyan ng pinatay ni Mobo ang kaharap. Narinig nila Riboko na tumaas ang moral ng Qin Army. Wala pa ring malay si Moten kaya nakiusap ang mga tauhan na magbigay ng mensahe bago ito tuluyang mamatay. Ngunit siniguro ni Mobo na hindi madaling patayin ang anak ng pinakamalakas sa Middle Kingdom sa kanya winasiwas ang napakaraming kalaban kaya nagtaka ang mga ito kung saan pa siya kumukuha ng lakas. Bumalik si Kain na may saksak, ngunit natuwa pa si Karin sa pagkamatay ni Conmay dahil mapupromote na daw siya sa kapinag-utos na bumalik sa kanilang unang formation. Samantala nagpatuloy sila Mobo sa pag-atake sa Sou Army. Sa inis ay tinapon ni Shun Shinko ng mesa samantalang nagbunyi naman sa Qin. At tila merong nabubuong samahan ng dalawang minister dahil sa magandang balita. Nang malaman ito ni Mogo ay pinag-utos na ibalita ito sa lahat ng Qin soldier para tumaas ang kanilang moral. Samantala ang Gi Army ay nagpatuloy pa rin sa pagbukas ng gate. Saka naisip ng Gi Commander na pabigat lang sa kanya ang coalition. Nais pa sanang pangunahan ni Shun Shinko ng army ni Conmay subalit pinigilan siya ni Riboko dahil kasalukuyang mataas ang kanyang emosyon. Nang dumating ang report mula kay Karin na mapapasa kanila na ang Konkoku Pass. Samantala nakikipaglaro pa rin si Koyuko kay To ngunit pinigilan na ito ng mga kasama. Kaya nagalit si Yoko dahil nais niya pang patayin si To. Sa kabila nito ay pinagpasensyahan siya ni General Karin dahil isa siyang magaling na alagad at pinaalala ang tunay nilang misyon na masakop ang Qin. Kaya naisip ni Koyuko ang plano ni General Karin gamit ang 5,000 elite squad na palihim niyang pinaakyat sa kabundukan upang makaikot sa Konkoku Pass. Mataas pa rin ang moral ng Qin Army subalit sinugod na sila ng elite squad ni Karin mula sa bundok sa loob ng Konkoku Pass upang buksan ito at upang makapasok ang Gi soldiers. Nagpatuloy ang elite squad ng Sou kaya nawalan na ng control si Mogo sa sitwasyon. Agad ding pinagtatanggal ng mga ito ang mga nakaharang na bato sa gate kaya katapusan na ng Qin pag nakapasok ang napakaraming kalaban sa labas. Sa panahon na inaakala ni Mogo na patay na sila ay dumating mula sa bundok sila Osen na mabilis namang pinagpapatay ang elite squad ni Karin. Dahil dito ay nadaya na naman ng Qin ang kamatayan. Naisip nila Shun Shinko na dumating si Osen pero nagtataka sila kung anong ginagawa ni Ordo. Samantala si Ordo ay nasa defensive mode pa rin dahil napilitan siyang maging maingat mula nang maubos ni Osen ang 8,000 niyang fighters kaya pinapahanap niya ang Osen army sa gubat pero di na nila makikita si Osen dahil wala na ito doon. Di makapaniwala si General Karin na nabigo ang kanyang elite squad. Samantala nagpatuloy sa labanan ng Lord Hyo at Keisha Army. Nang dumating ang utos mula kay Riboko na magbalik sila sa headquarters, kaya nagbalik ang lahat ng Coalition Army sa headquarters at napagtanto nila na maaaring imposible nang makatago sa Konkoku Pass. Dumating ang magandang balita sa capital ng Qin. Kaya naisip ng Imperial Court na malaki ang epekto ng laban na ito na kanilang naipanalo. Saka alam nilang nagbabantay din sa likod ang coalition dahil sa Sei Army na kumalas sa kanila kaya nagbunyi ang buong lugar dahil halos imposible nang masakop ang Konkoku Pass. Labis namang natuwa si Ko dahil ligtas na ang kanyang pinagdadalang tao na anak ng hari. Nagdiwang din ang Shin unit dahil sa malalaking kaganapan at si Ten ay nag-check pa rin ang kanilang squad kung sino ang mga nasawi. Sa kabila ng kasiyahan ay nababahala pa rin daw si Shin sa isang bagay na di niya maintindihan at ganun din daw
daw si General Hugh. Di matanggap ng hari ng Zone na si Koretsu ang pagkamatay ng dalawa niyang general kaya humingi siya ng payo kay Renpa kung maaari niya pang ipadala ang pinakamalakas niyang si General Koen. Ngunit nag-advise si Renpa na wag na itong mag-abala dahil nandoon na si Riboko na pinakamapanganib ngayon sa Middle Kingdom. Late nang dumating si Karin sa meeting ng coalition ngunit nagawa niya pang pagtripan ang ilan sa mga ito. Kaya pinaliwanag ni Gohumei na isang kahihiyan kung di sila magtagumpay. Giit ni Ordo na sila Shun Shinkun at Riboko lang ang mapapahiya dahil sila ang acting leader. Ngunit wala na si Riboko at nag-iwan na lang ng utos na magpadala ng tig-1,000 elite squad ang bawat coalition. Kinabukasan ay walang pagkilos ang kalaban kaya naghintay lang din ang Qin Army ngunit napansin ni Lord Hyo na may pagkilos sa bundok. Dumaan pa ang 2 araw na walang nangyaring labanan. Sa isang Qin Castle sa Kasa City sa Timog ay inakala ng mga tao na sumuko na ang coalition subalit dumating ang mga ito. Nang dumating ang report ay naisip nila sa Imperial Court na balak dumaan ang coalition sa Timog. Di nagtagal ay dumating ang balita na nasakop na ng coalition ang maliliit nilang mga kastilyo sa Timog at malapit na ang mga ito sa kanila. Napag-alaman na si Riboko ang pinuno na merong 40,000 army na kasalukuyang sinasakop ang isa pang Qin Castle na Jinchi. Nagtaka sila kung saan nanggaling ang army ni Riboko kaya naisip na simula pa lang ay inihanda na ni Riboko ang special unit para sa pagsugod sa Timog. Kaya isang malaki itong pagsubok dahil wala silang naiwang sapat na kawal doon. Ginagawa lang na laruan ni Karin si Bamyo habang pinapaliwanag na unti-unting pinadala ni Riboko ang army sa kabundukan upang di mahalata ng Qin. Dahil nasakop na rin ang Jinchi ay umasa sila Shobo na mabibigyan sila ng oras ng kastilyo ng Shoko at Ru. Subalit di inaasahan ng mga ito na magmumula sa bundok ang elite squad sa pamumuno ni Kane kaya dumating ang balita na nasakop na rin ang mga ito. Kahit napapagod na ay pinipilit ni Riboko na wag huminto dahil nakasalalay sa bilis ang kanilang strategy. Nang mapansin na may pumapatay sa kanilang hulihan na sila Shin at Lord Hugh, at agad na nakarating ang balita sa capital. Ito pala ang napapansin nila Shin at General Hugh dahil pareho silang instinct type. Dahil nagwawala si Lord Hugh ay nagpasya si Riboko na gamitin ng strategy, kung saan kumilos ang kanyang army at gumawa sila ng isang whirlpool kaya naalala ni Ten na gagamitin sana ito ni Keisha noon pero di kumagat si General Hugh. Dahil sa formation ay nagkakahiwalay ang puwersa ng Qin subalit di alam ng mga kawal nila dahil di nila kita ang itaas. Samantala nagpatuloy pa rin sila Shin at si Riboko ay kumpiyansa na walang makakaalam ng kanyang binuong strategy. Subalit nabigla silang nasa likod na pala nila si General Hugh. Di makapaniwala si Riboko na nakarating sa kanya ang Qin General gamit lang ang instinct. Subalit may inihanda pala itong patibong dahil nandoon pala si General Huken na isa rin sa 3 Greats of Sho kaya nag-alala ang Shin unit dahil ito ang pumatay kay General Oki. Di natatakot si General Hugh subalit nararamdaman niya rin ang pambihirang lakas ni Huken ngunit nakipaglaban pa rin siya at napaatras nito. Saka sinabi pa ni Riboko na hindi na sila makakatakas dahil nasa gitna na sila ng whirlpool. Sa kabila nito ay sinabi pa ni Hugh na alam niyang panalo dapat si Oki kung di lang ito tinamaan ng palaso sa likod. Sa kaunting pakikipag-usap ay nakilala ni Lord Hugh na si Huken ay isang bobo na nagdurusa dahil di alam ang pagkasalungat sa loob nito. Kalaunan ay nagbigay ng matinding atake si General Hugh. Ngunit sa utos ni Riboko ay pinagpapatay na ang mga kawal ni Hugh saka nagpaalam pa ang kanyang lieutenant. Nagmamadali si Shin upang tulungan ng general kaya pilit niyang kinalaban ng mga nakaharang na Sho army. Subalit sinabi ni Hugh na umuwi na siya sa konyo dahil alam na nito ang kanyang katapusan saka inihagis pa ang kalasag dito sa kanya. Saka pinaliwanag niya kay Huken na di siya naging great general dahil wala siyang pake sa titulong ito, saka nagsimula ang malalakas na atake ng dalawa hanggang kamatayan hanggang sa maputol ang braso ni Lord Hugh, subalit nagpatuloy siya at bago mamatay ay pinilit ni Hugh na mabali ang braso ng kalaban. Saka sinabing magpatuloy lang si Shin, saka ito tuluyang napatay ni Huken. Nakaraang gabi ay tinanong ni Shin kung ba't di ito naging great general. Natural na daw sa kanya ang digmaan dahil ipinanganak siya sa battlefield pero di siya nagpupunta sa mga pagtawag ni King Sho kaya di niya nakuha ang titulo dahil sapat na sa kanya ang alak at ang makipag-inuman sa mga mandirigma pagkatapos ng digmaan na nagpapasarap lalo sa kanyang alak. Masaya daw si Shin na si General Hugh ang general sa una niyang laban at ipinangako na magiging malakas siyang great general. Ngayon ay nais ni Shin na sumugod ngunit di siya hahayaan ni Heki. At pinaliwanag na si General Hugh mismo ang may kagustuhan na makasurvive siya kaya ipinamana ang kalasag nito. Dahil dito ay tumakas ang natitirang puwersa nila na malaki ang nabawas. Isang malaking dagok para sa Qin ang pagkamatay ni Lord Hugh ngunit may nakaligtas na 2,000 kawal nito. Saka dumating ang report na nagkakaroon ng riot ang mga tao dahil nais na nilang tumakas bago pa dumating sila Huken. Dahil dito ay may napagpasyahan si Ryo Fui. Sinabi ni Shishi na nagdala ng Vermilion Slayer si Rishi sa utos ng Chancellor kaya naisip nilang balak ni Ryo Fui na isuko si King Sei upang makipag-ayos kay Riboko. Saka biglang nawala sa trono si King Sei.
Nag-alala ang mga kasama ni Shohei-kun sa Chancellor pero ayaw kumilos ng High Commander. Saka nakita nila ang hari na balak ng sumali sa digmaan dahil kailangan nila ng matikas na commander. Bago ang lahat ay nagtungo muna si King Sei kay Ko dahil maaaring di na siya makabalik. Ipinangako naman ng hari na gagawin niya ang lahat ngunit napaiyak pa rin si Ko dahil alam niya ang panganib. Nagtungo na si King Sei sa kanyang mga kawal na siyang nagpalakas ng loob ng mga ito. Samantala ipinagtatanggol ni Shishi ang hakbang na ginawa ni King Sei dahil para ito sa kapakanan ng buong Qin. Napatanong si Ryo Fui kung tinulungan ba ito ni Shohei-ko na magdesisyon. Na di naman itinanggi ni Shohei dahil kahit isa siya sa 4 pillars ni Ryo Fui ay isa pa rin siyang High Commander ng Qin. Nais umupo ng Chancellor sa trono dahil masasawi naman daw si Sei sa labanan. Ngunit pinigilan siya ni Sei-kyu na matagal na ring nagnanais na maging hari. Napakalungkot ng grupo nila Shin habang papauwi dahil sa nangyari. Kalaunan ay nakarating sila sa Sai Castle na pinakahuling kastilyo ng Qin sa timog bago ang capital. Pagpasok ay ikinabigla nila na nandoon mismo ang hari na tila nagbigay sa kanila ng kaunting liwanag ng pag-asa. At dahil sa sobrang daming namatay sa hanay ni Shin ay napaiyak na lang ito kay King Sei. Di kilala ng kanyang mga tauhan si King Sei pero naramdaman nila ang kakaibang aura nito. Kalaunan ay di sila makapaniwala na ito mismo ang hari dahil kung kausapin ito ni Shin ay tila magtropa lang sila. At isang malaking karangalan ang makita nila ang hari dahil bibihira sa mamamayan ang makamtan ito. Saka nagalit sila nang tawagin ni Shin ang hari sa pangalan nito. Pag-akyat ay tinukso pa siya kung tapos na siyang umiyak. Maging si Ten ay tinanong si Shin kung tapos na siyang magsenti. Nabahala si Shin dahil nasa 2,000 lang sila laban sa 30,000 army na dala ni Riboko. Ngunit nalaman niyang balak pala nila Sei at Shobo na gawing kawal ang mga natitirang mamamayan ng kastilyo kahit na matatanda, mga babae, at mga bata ang mga ito. Dahil kung mabibigo sila ay katapusan na ng Qin Kingdom kaya handang gawin ni King Sei ang lahat. Natatakot ang mga tao kung magagalit ba ang mga opisyal ng Qin sa plano nilang pagsuko. Ngunit nang ipakilala ng Minister of the Left si King Sei ay nakonsensya ang mga tao dahil naisipan nilang sumuko sa coalition. Nang magsalita ang hari ng Qin ay mas lalong natauhan ang mamamayan ng Sai Castle, subalit sinabi ng isang lalaki na wala silang sapat na puwersa. Subalit sinabi ni King Sei na kailangan nilang depensahan ang Qin sa kahit anong paraan kung ayaw nilang maging alipin ng ibang kaharian. Nagpresenta ang isang bata na lumaban na kinilala ng hari at nang malaman nilang sasamahan sila ni King Sei ay nagpasya na rin ng buong mamamayan ng Sai Castle na ipaglaban ang kanilang kaharian sa pangunguna ni King Sei. Dito ay napagtanto nilang kakaibang hari talaga si King Sei dahil may kakayahan itong mang-inspire ng mga tao. Nag-alala si Ten dahil kaunti lang silang maaaring maging commander. Mabuti na lang ay dumating ang 100 sundalo na ipinadala ng High Commander at ang pinuno ng mga ito ay ang naging instructor ni Ten sa Tactician School na si Kai Yuko at kasama din si Moki. Nag-aabang na sa bawat posisyon ng lahat ayon sa kanilang strategy, kung saan alam nilang ang unang araw ang pinakamahirap dahil walang karanasan ang kanilang nakuhang milisya. Sa katunayan ay kinabahan ng mga ito nang dumating ang Coalition Army at nagtaka sila Riboko dahil akala niya ay wala ng sundalo ang Sai Castle kaya naisip na milisya ang mga ito. Lumapit din siya at nagbabala na dala niya ang elite unit mula sa mga kasamang kaharian pero di sila papatayin kung susuko ng maayos. Napaisip ang milisya subalit isang lalaki ang naglakas loob na lumaban. Kaya nagsalita si Shin na wala nang maloloko si Riboko at natatakot lang silang kalabanin ng Sai Castle. Tumaas ang moral ng mga sundalo ng Qin kaya napaisip ang mga kalaban kung meron ba silang commander na nasa Great General caliber. Subalit dahil dito ay mapipilitan daw ang coalition na pulbusin ang Sai Castle. Nagpaulan ng palaso sa isa't isa ang magkabilang panig at tinamaan ang militia unit ng Qin. Kaya pinapalakas ni King Sei ang kanilang loob subalit dumating ang malaking hagdan kaya nakaakyat ang mga ito at pinagpapatay sila pero nilinis sila ni Shin. Ang mga sergeant ng Shin unit ang nangunguna sa pagdepensa sa South Wall. Saka napansin nilang buong puso ang ibinibigay ni Shin sa pakikipaglaban. Nais daw kalabanin ni Futei si Shin. Subalit pinigilan siya ni Kane dahil wala pang utos si Riboko. Dahil sa hangin ay nahihirapan ang East Wall nila Heki samantala pabor naman ito sa West Wall nila Shobunkon. Sa North naman ay may kakaibang sandata si Kaiyuko kaya ang problema lang nila ay ang East Wall na inaakyat ng maraming kalaban. Subalit dahil sa strategy ni Ten ay pinalabas ni Heki ang reserve unit ng mga bata ni Lord Hyo na gigil na pinagpapatay ang mga kalaban. Pagkatapos ay pinabalik na sila ni Heki sa posisyon. Nagulat ang Imperial Court sa nagawa ni King Sei na mapalaban ng 30,000 na sibilyan ng Sai Castle. Inaasahan naman ng High Commander na makakasurvive sila sa unang araw upang magkaroon ng karanasan ang milisya. Kalaunan ay dumating na ang gabi kaya tagumpay sila sa pagdepensa ng Sai Castle. Nag-aalala pa rin si Shin kaya sinabi ni Lieutenant Sosui na walang dalang sapat na armas si Riboko upang pasukin ang Sai Castle. Samantala nagpatuloy na lang sa pakiramdaman ng dalawang panig sa Konkoku Pass. Nakapag-isip ng kakaibang plano si Riboko kaya sumugod ang kanyang mga kawal ngayong gabi.
Kaya agad na nagbalik sa posisyon ang lahat ng Qin soldier subalit di nila makita ang mga kalaban. Ngunit ang totoo ay nagpapahinga pala ang kalahati ng kalaban at ang kalahati ay umaatake at nag-iingay upang di makatulog ang Qin soldiers. Kinabukasan ay nalaman ni Ten na na-set up sila kaya sila lang ang nawalan ng tulog. Sa kabila nito ay nagpatuloy sila sa pagdepensa sa Sai Castle kaya nagtaka si Kane dahil dapat ay inaantok ang mga kalaban. Samantala kumilos na ang Kane at Fu Tei Force. Patuloy ang pagdepensa nila nang pinag-uubos sila ni Fu Tei at nahiwa din si Ryusen. At maging si Denyo ay bagsak din. Kaya dumating si Shin ngunit nakakailag ito sa mga atake niya habang siya ay nahihiwa. Saka sinabi ni Fu Tei na magiging isa siya sa 3 Greats of Show. Gamit ang kakaibang footwork ay patuloy ang pinsalang natatamo ng bida kaya naisip niyang kasing bilis na nito si Kyukai. Kaya naalala niya ang itinuro sa kanya ni Kyukai. Dahil dito ay umatras siya na di inaasahan ng kalaban kaya naman napatalsik niya ito. Umaatake si Ten nang makita niya si Kane kaya inatake niya ito, kaso pinatulog lang siya, saka pinag-utos na dalhin ito ng buhay sa kanilang camp dahil naawa siya kay Ten. Napatalsik naman siya ng bida at muntik nang mahulog sa wall na iniligtas naman ni Ten. Saka dumating si Shin kaya nagpahulog na lang ang kalaban na sinalo ng mga kawal nito. Subalit nandoon pa si Fu Tei na sumugod ngunit pinatalsik ng bata ni Shin at tinamaan ng isang kawal. Napapaisip pa rin si Riboko kung sino ang nagpataas ng moral ng milisya. Sa pangalawang gabi ay nalilito sila kung isang fake pa rin ang pag-iingay ng kalaban upang di sila makatulog. Si Ten naman ay nababahala dahil di niya pinatay si Kane. Di sila makatulog dahil sa pag-iingay ng mga kalaban. Kaya nagtungo na lang si Kingsei upang palakasin ang kanilang mga loob. Tapos muli siyang humingi ng tulong sa mga naiwang sundalo ni Lord Hyo ngunit nais na daw ng mga ito na magpakamatay. Kaya ipinaintindi ni Kingsei na kailangan nilang mabuhay upang may kwento nila sa susunod na henerasyon ng tapang at lakas ni Lord Hyo at napapayag naman niya ang mga ito. Napansin ni Kaiyoko na pinalalakas na lang ni Sei ang loob ng mga kasama dahil di rin sila makatulog. Napatanong si Shin kung hanggang kailan nila ito magagawa. Sagot ni Shobo na kailangan nila ng 8 araw ayon sa kanyang kalkulasyon. Sa ikatlong araw ay nahihirapan na sila Shin sa pagkawala nila Ryusen at Denyo at napapagod na rin ang militia subalit sa utos ng hari ay pinipilit nilang bumangon at lumaban kaya nagtataka na talaga si Riboko. Pagsapit ng gabi ay pinalakas na naman ni Sei ang moral ng mga kasama dahil ito na lang ang magagawa niya. Sa ika-4 na araw ay iniisip ni Riboko kung sino ang leader ng Sai Castle. At magdamag din na nagpaulan ng palaso ang mga kalaban. Sa pang-5 araw ay nagsisimula ng bumagsak ang milisya at muntik na ang isang bata na iniligtas naman ng hari kaya na-inspire ang mga pagod ng sibilyan at nagpatuloy sila sa paglaban. Pinrotektahan ng mga kawal si Kingsei subalit tinamaan sila ng mga palaso at pinuntirya nila ang batang hari. Hanggang sa mahuli siya at mahiwa siya sa leeg. Subalit nang makilala siya ay binalak siyang pugutan ng ulo ngunit pinagpapatay sila ni Shin at saka iniligtas ang hari. Mabuti na lang ay di ito napuruhan. Subalit nalaman na ni Riboko na si Kingsei pala ang dahilan ngunit inakala niyang puppet lang ito ni Ryo Fui. Dahil dito ay naisip ni Riboko na kung nandito ang hari ay di niya na kailangan magtungo sa konyo upang masakop ang Qin. Nag-iisip si Shobo na itakas ang hari. Pinaalala ni Shin na si Kingsei lang ang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga sundalo ngunit nagmakaawa si Shobon dahil hanggat di napapatay si Sei ay maaari silang magsimula. Pabor dito si Kaiyoko ngunit paano daw nila mapapapayag si Kingsei. Kaya naman si Shin ang kumausap sa hari upang kumbinsihin itong magtago. Subalit hindi nagbago ang isip ni Kingsei dahil ayaw niyang iwan ang milisya. Galit na galit si Shobon sa kanya dahil iniisip nitong di niya naman kinumbinsi si Kingsei. Ngunit naniniwala si Shin na kailangan lang nilang magtiwala sa kakayahan ng kanilang hari. Sa ika-6 na araw ay pinag-utos ni Riboko na hulihin si Kingsei. Nagpaulan sila ng napakaraming palaso at nanganib ang buong defense unit. Subalit tumaas ang moral ng kanilang mga sundalo dahil nagpakita si Kingsei na siyang ipinagtaka ni Riboko dahil ang alam niya ay may sugat ito pero alam ni Shin na pinipilit na lang nito ang sarili kaya di niya hinayaan na makalapit ang mga kalaban. Giit ni Shin na doble ang effort na binibigay ng milisya kaya triplehin daw ito ng Shin unit habang siya ay gagawin itong 10 beses kaya napaiyak si Ten at nagbigay ng instruction sa palaban na Shin unit. Si Kaiyoko naman ang namamahala sa balanse ng kanilang limitadong puwersa gamit ang husay sa strategy subalit di nila maabot ang South Wall pero nandoon naman ang mga halimaw na Shin unit. Sa kabila ng pinsala ay bumangon muli sila Ryusen at Denyo habang ang commander nila ay tila isang killing machine sa dami ng pinatay. Pagsapit ng gabi ay di na sumasagot si Shin. Ngunit nang lumapit si Sei ay nagsalita na ito na di na alam kung ano ang nangyari sa sobrang pagod. Dahil dito ay sinamahan siya ng hari sa pagtulog doon. Saka napatanong si Shin kung naniniwala si Ko sa himala. Naniniwala naman daw ang batang mandirigma kaya ito ang panghawakan nila. Di makapaniwala si Riboko na umabot pa sila sa ika-7 araw pero alam niyang panalo na sila dahil nakaakyat na ang kanyang mga sundalo at binuksan ng mga ito ang gate upang makapasok ang cavalry kaya umiiyak na ang lahat sa kanilang sasapitin dahil
dahil siguradong tigok na sila. Sa kabila nito ay di umiimik ang ating bida at nakatingin sa malayo. Saka sinabing dumating na ang kanilang himala nang makita ang mga mountain folks. Naalala ni Shin na sinabi ni Sei na nagpadala siya ng mensahe kay Yu Tanwa subalit walang nakita ang kanyang mga alagad dahil kasalukuyan ding nakikipagdigma ang mga ito. Subalit kung tutulungan pa rin sila ng mga ito ay 8 araw ang paglalakbay kaya ito pala ang sinabi ni Shobon kay Shin. Subalit dumating sa ika-7 araw sila Yu Tanwa na pinagmasdan muna ang sitwasyon. Di inaasahan ni Riboko ang reinforcement ng Chin kaya nang sumugod ang mga ito mula sa bundok ay natulala na lang ang mga kalaban habang brutal silang pinagpapatay. Samantala nagkaroon ng pag-asa ang mga kawal ng Chin. Giit ni King Sei na wala siyang pinagsabihan dahil di naman sigurado na darating sila Yu Tanwa at ayaw niya rin na malaman ito ni Riboko. Naisip ni Shobon na mabuting di nila pinakalat ang pagtataksil ni Seikyo dahil di nakalabas ang balita na kaalyansa nila ang Mountain Folks. Sinagasaan ng mga ito ang Coalition Army at nag-cheer ang militia habang pinagpapatay ng mga ito ang mga kalaban. Subalit lumalaban din si Fute at naging target pa nito si Yu Tanwa na nagulat siyang isang magandang babae at dumating pa ang halimaw na si Lankai. Habang inuubo sila ay alam ni Riboko na talo na sila subalit ayaw niyang tanggapin na natalo ang binuo niyang coalition. Sa kabila nito ay namayagpag ang lakas ni Huken laban sa mga ito. Kaya lumapit si Yu Tanwa kaya nag-alala sila 10. Subalit dumating si Shin na nais makipagduelo. At sa flashback ay naisip ng mga kasama na nababaliw na si Shin sa gagawin. Ngunit magsisimula na ang duelo kaya wala silang nagawa kundi ang manood ng matakot ang kabayo ni Shin sa sigaw ni Huken. Pinakalma naman niya ito at nang sumugod sila ay naglaban ng kanilang mga kabayo kaya nahulog ang dalawa. Ginawa pala ito ng kabayo ni Shin dahil alam niyang lugi ang amo sa sandata ni Huken. At sa isang atake ay napatalsik ang ating bida kaya naisip na patay na ito. Subalit sinabi ng bida na magaan ang kanyang atake kumpara kay Renpa. Kaya naalala ni Huken na 3 beses niya nang nakita si Shin pero wala na daw ika-4 na pagkakataon subalit matapang pa ring sumugod ang bida. Ngunit ang target niya ay ang sandata nito, na nagawa niyang mapa-atres saka tinusok ito kaso nang hina ang kanyang leg subalit nakailag at nahiwa niya ito sa pagmumukha kaso pinalo siya. Sa kabila nito ay bumangon pa rin ang bida. Samantala nagdesisyon na si Riboko na umatras dahil siguradong kasawian lang ang naghihintay sa kanila. At ang kasama nitong officer ay nais pangunahan ng likod ng kanilang hukbo. Dumating ang mga kasama at pinapa-atres na ng mga ito si Huken sa utos ni Riboko. Nakinig naman si Huken dahil alam niyang tagilid na rin sila ngunit nagbanta na tatandaan niya si Shin. Dahil dito ay nagbunyi ang mga kasama sa kanilang commander na nawalan na ng lakas. Sumugod pa rin ang Mountain Folks ngunit pinigilan sila ng matandang officer. Saka pinaliwanag ni Yu Tanwa na meron na silang alyansa ng hari ng Qin at nagpatuloy sila sa marahas na patayan, subalit kalaunan ay nagwagi ang Mountain Folks kaya nakaligtas na ang Qin. Di rin makapaniwala sila Shishi sa napakagandang balita at napaiyak din si Ko nang malaman ito. Labis na nagpasalamat si King Sei kay Yu Tanwa na nagligtas sa pagkawasak ng Qin saka dumating ang ating bida. Pagsapit ng gabi ay proud silang lahat dahil napakalakas na ng kanilang commander. Nang magising ang bida ay nagbabantay sa kanya si Ten kaya pinahiga niya ito at nagtungo sa mga natutulog na kasama. Nagtungo din siya sa hari upang pag-usapan ng kanilang tagumpay. Ngunit nakukonsensya si King Sei dahil pinalaban niya ang sibilyan at kalahati sa mga ito ang namatay. Giit ng bida na naiintindihan naman ng mga tao sa Sai Castle ang kanilang pinasok at handang nagbuwis ng buhay ang mga ito para sa kanilang mga pamilya at para sa kaharian. Kaya naman inalay na lang nila ang paggalang sa mga kaluluwa ng mga nagtanggol sa Sai Castle. Kinabukasan ay umalis na sila Yu Tanwa at pauwi na rin sila sa Konyo. Si Riboko naman ay tinutukso ni Karin. Ngunit sa inis ng mga ito ay ang Sai Kingdom ang pinagdiskitahan nila na kumala sa coalition. Natuwa ang Qin Army sa kanilang tagumpay nang magsimulang umalis ang Coalition Army. Ngunit nagtungo ang mga ito sa Sen na may hari na mahilig sa ahas. Umatake pa rin si Mobo sa likod ng coalition ngunit di ito naging sapat kaya di nagtagal ay nasakop ng mga ito ang Kingdom of Se saka sila nagdisband. Kinabukasan ay nagtungo si Ko sa mahal na hari na agad nitong niyakap. Nagsimula na ang award ceremony sa Konyo na capital ng Qin. Unang binigyan ng pagpupugay ang dalawang nag-alay ng buhay na sila General Choto at Yu. Saka binigyan ng pinakamataas na parangal si General Mobo dahil sa pagpatay sa pinakamapanganib na si Conmay. Ang lahat ng general ay makakatanggap ng tig 10 kayamanan, mga lupain at tig 3k gold. Maging ang people of Sai ay binigyan din ng malaking pabuya. Ang pangalawang parangal ay natanggap ni Yu Tanwa na kinilalang opisyal na alliance at nakatanggap din ng mga pabuya kaya nandoon ang proxy nito. At ang ikatlong parangal ay napunta sa pumatay kay General Mangoko at sumama kay General Yu, tapos isa sa namuno sa pagdepensa sa Sai at
kinalaban pa si General Huke na walang iba kundi si Shin kaya ginawa na rin siyang brigade commander na ikinatuwa ng mga kaibigan at si Heki ay naabutan na nito. Naisip ni Shin na 3 rank na lang upang maging isa siyang general kaya bilisan na ni Kinsey. Kagad na pinag-headcount ni Shin ang 3,000 niyang kawal. At 2 linggo ang lumipas ay ipinadala sila upang tumulong sa pagsasaayos ng mga nawasak sa digmaan. Ang malupit pa ay naging kawal niya si Gakurai na isa sa malakas na commander sa Lord Yu unit. Giit nitong ayaw kay Shin ang iba nilang kasamahan dahil sa selos dahil masaya daw si Lord Yu habang kausap si Shin. Tapos sinabi ng bida na meron pa silang isang malupit na lieutenant ngunit wala pa ito sa ngayon. Samantala nakasalubong ni Kyukai si Kyumei na 17 years nang wala sa clan. Natatakot daw si Kyumei sa ritual na kailangang magpatayan ng malalakas na mandirigma nila at isa lang ang tatanghaling Shio. Kaya tumakas siya at pinagpapatay ang mga pinadala sa kanya. Ngunit nakipag-deal siya kay Yuren na maging coordinator sa mga tagalabas para sa Kyo clan kaya buhay pa siya hanggang ngayon at nagkaroon na rin siya ng anak at asawa na nasa Chin. Itinuro niya ang bundok na kinaroroonan ni Yuren na noon ay nagtrabaho din daw sa hari ng Gi. Ngunit pinag-iingat niya si Kyukai dahil lubha itong mapanganib. Saka naalala ni Kyumei na nasa village pa siya noong pinanganak si Sho. Di nagtagal ay nahanap ni Kyukai si Yuren subalit may mga tauhan ito na pinagtulungan siya subalit wala silang kwenta para kay Kyukai. Kaya ginamit ng mga ito ang sacred dance ngunit lumaban si Kyukai habang nagtitipid ng lakas para kay Yuren kaya napatalsik siya. Subalit naalala niya ang sinabi ni Sho kaya nakailag at pinagpapatay niya ang mga ito. Di sila makapaniwala sa lakas na natatalo sila ng mag-isa ni Kyukai. Nang mapansin niyang napagod na ang mga ito ay sumugod na siya kay Yuren ngunit nasa lag siya at napatalsik. Kaya ginamit niya na ang malupit na sacred dance na naramdaman din ni Kyumei at sa sobrang bilis ay bahagyang naging magkapantay ang lakas nila ni Yuren. Subalit natuhod pa rin siya nito ngunit nakatakas pa rin siya. Buo ang paniniwala ni Yuren na di siya matatalo dahil isa siyang Shio dahil tinapos niya ang ritual ng kanilang clan kahit kinailangan niyang patayin ang sariling kapatid saka pinakita ang pangit niyang mukha. Dahil sa mga pang-aalipusta nito ay sumugod si Kyukai ngunit pinagtutuhod ang kanyang pagmumukha at nang pupugutan na ng ulo ay nasa lagpa nito. Pinag-utos ni Yuren na patayin nila si Kyumei kahit pagod pa sila. Samantala kinawawan niya naman si Kyukai kaya naisip ng dalaga na di niya ito magagawang talunin. Subalit nakakita siya ng maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman kung saan naalala niya ang mga kaibigan. Na naging dahilan upang magkaroon siya ng pinakahuling lakas upang magamit ang espesyal na teknik na naimbento ni Sho. Dahil noon ay di magising si Sho dahil sinadya nitong lampasan ng limitasyon ng kanilang sacred dance upang makakuha ng bagong teknik kaya parang nalulunod ang kanyang espiritu. Sa sobrang bilis ay si Yuren naman ang di makasunod kay Kyukai subalit masama ito para sa kanyang lungs. Pero alam ni Yuren na ikamamatay ni Kyukai kung magtagal siyang nasa ganitong estado. Sa nakaraan ay nakabalik si Sho dahil daw sa liwanag na dala ni Kyukai. Dahil sa teknik na ito ay natatalo niya si Yuren hanggang sa tuluyang matusok. At sa kabila ng lalim ng nilakbay ng kanyang pag-iisip sa kawalan ay sinundo siya ni Sho at dahil sa mga kaibigan ay tuluyan siyang nakabalik. Ngunit isinumpa ni Yuren na papatayin siya ng susunod na Shio. Iniligtas siya ni Kyumei sa mga alagad ni Yuren. Nakiusap siya kay Kyumei na itago ang bangkay ni Yuren upang di muna magkaroon ng susunod na Shio dahil iisipin ng mga elder na buhay pa rin si Yuren. Saka nagbabala si Kyumei na huwag niya nang muling gagamitin ang teknik dahil masama ito sa kanyang katawan. At dahil natapos na ang kanyang paghihiganti ay makakabalik na rin siya kila Shin. Kinabukasan ay natuwa ang buong Shin unit sa pagbabalik ng pinakamalakas nilang lieutenant lalo na at matagal nang naghihintay si Shin.